Alright, mga kamandirigma, isa pong mapagpalang araw na naman ang aming handog sa inyong lahat. Gabi na pala ngayon. So, it's been 5 days simula nung umpisahan natin ang proseso ng pag-ferment ng ating klase ng rice wine na tinatawag na dimbong. Inuulit ko po, dimbong, isang uri ng rice wine. Yung tapoy po, ibang klase rin yung proseso na ginagawa doon. So ito ngayon siya. So bago natin umpisahan ay atin munang babalikan yung unang proseso na ginawa natin dito. Niluto sa half cook yung kanin na red rice, yung balatinaw. Pinalamig bago linagyan ng bubod. Inayos yung pagkabalot at tinakpan para i-ferment ng isang araw. Kinabukasan naman ay ilalagay na ito sa lagayan. Improvise banga yung ating paglalagyan. Tatakpan lang ulit ng maayos at hayaan siyang ma-ferment ng 5 araw bago ito bubuksan para lalagyan ng sugar o palinang. Uploaded po sa mga previous videos natin yung mga paraan ng ating ginawa. At inuulit ko po, dimbong type of wine itong ginagawa natin at hindi po siya tapoy kaya meron siyang asukal. So ngayon, inabot na ng 5 araw, kaya meron na tayo ditong asukal, walang palinang o yung muscovado sugar na nabili, kaya ito muna yung ating kinuha. So initial, bumili tayo ng 2 kilong asukal. Tapos meron tayo dito tubig. Mineral po yan, malinis po yan. At saka syempre, meron tayong dito natin tutunawin yung sugar, tapos yung panghalo. O yan, di ba? So ito, after 5 days, ito na nga yung itsura ng ating gi-ferment na pang rice wine na dimbong, no? Yung dimbong po, ulitin ko ulit kasi meron pa rin nagagalit at para akong gustong bugbugin, no? Magkaiba po yung tapoy at saka yung dimbong. Pareha silang rice wine, pero ang pagkakaiba, itong dimbong ay nilalagyan ng asukal at saka hahaluan ng tubig after ng 5 days ng fermentation, tapos hintayin, ibabalik ulit, tatakpan, tapos hintayin ang 1 month bago pwede nang i-harvest. Mas matagal, mas maganda, mas masarap, lalo pang sumasarap. So ito, titingnan natin kung ano na yung itsura after 5 days na fermentation, no? So ito, buksan natin, dahan-dahan lang. Parang yung unang beses na pagtanggal mo ng takip. Alright. Bango na kaagad. Ito na po siya. So, syempre, titikman natin yan. Ito. Hawakan natin na. Nako, ang sarap talaga. Nag-uumpisa na talaga siyang mag-ferment. Para na rin siyang may asukal. Kasi, manamis-namis na siya eh. Pero syempre, dadagdagan lang natin. Kasi para yung sugar ay tutulong din na mag-ferment. Lalong i-ferment yung ating wine. So, ito. Kuha tayo ng asukal. Ilagay dito. Kalahati mo na. Tapos tutunawin natin. Ayan po. Halo-haluin lang natin. Yung dimbang po ay nagdidepende yan sa kung gaanong katamis o kaya ang gusto nyo. Kung gusto niyo ng katamtaman lang, pwede naman. Iyon ay magdidepende sa kung anong timpla yung gusto niyo. Dito ay pwede nating halu-haluin at titikman kung sakto na o gusto na natin yung timpla o yung tamis niya. Bali 2 kilo yung nailagay natin sa timpla ng 7 litro na tubig. Ayan, saktong-sakto na ito. I-mix na lang ito
bago natin tatakpan uli at kailangang silyadong-silyado talaga. Ibinalik yung takip na dahon ng saging. Tinalian ng doble-dobleng rubber band o yung goma nang siguradong hindi papasukan ng kahit anong insekto. At hanggang sa muli mga kamandirigma, pa-follow naman kung ito iyong nagustuhan. Alright!